Walang bumungad na pamilyar na ngiti. Walang mga katulong na sumalubong. Ang tanging naramdaman ni Rodrigo Navarro nang buksan niya ang malaking pinto ng sarili niyang mansyon ay ang nakakabinging katahimikan at ang lamig. Isang kakaibang lamig na hindi galing sa aircon, kundi sa pakiramdam na tila walang buhay ang lugar. Mahigpit ang hawak niya sa isang kahon ng laruan na nakabalot pa sa makulay na papel. 3 buwan. 3 buwan ng sunod-sunod na business meetings sa Europa. 3 buwan ng mga video call na hindi kailanman sapat para maibsan ang pananabik niya sa kanyang nag-iisang anak. Ara? Anak? Tawag niya. Umaasang maririnig ang maliliit na mga yabag na tatakbo papalapit sa kanya. Ngunit ang tanging sumagot ay ang alingawngaw ng sarili niyang boses. Mary Beth? Sinubukan niyang tawagin ang kanyang asawa. Wala pa rin. Nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Bakit ganito? Dapat ay narito sila. Alam nilang ngayon ang uwi niya. Pinlano niya itong sorpresa, ang umuwi ng mas maaga sa inaasahan para makita ang reaksyon sa mukha ng kanyang 8 taong gulang na prinsesa. Dumaan siya sa malawak na sala. Madilim. Nakasara ang makakapal na kurtina. Ang mga muebles na pinili mismo ni Maribeth ay tila nalulumbay sa dilim. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Ang bawat hakbang ay tila mas bumibigat. Isang hindi magandang kutob ang nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Nagmula sa direksyon ng kusina ang isang mahinang kaluskos. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw, natigilan siya sa kanyang nakita. Isang maliit na figura ang nakayuko, nakaluhod sa malamig na tiles at walang tigil sa pagkuskos sa sahig. Nakasuot ito ng isang lumang bestida na halatang maluwag at kupas na ang kulay. Sino ka? Tanong niya. Nagtataka kung bakit may isang bata sa kanyang kusina na gumagawa ng trabaho ng isang katulong. Dahan-dahang lumingon ang bata. Sa pagtama ng ilaw sa mukha nito, tila isang malakas na suntok ang dumapo sa sikmura ni Rodrigo. Ang buhok na yon, ang pamilyar na hugis ng munting katawan. Ara? Halos pabulong na, sabi niya. Hindi niya makilala ang sariling boses, ang kanyang anak, ang kanyang prinsesa. Napatigil sa pagkuskos si Ara. Nanginginig ang mga kamay nito at nabitawan ng basahan. Sa kanyang mga mata, hindi tuwa ang nakita ni Rodrigo. Hindi pananabik, kundi takot. Purong takot. Mabilis siyang lumapit at lumuhod para yakapin ito. At doon, lalong gumuho ang kanyang mundo. Naramdaman niya ang bawat buto sa likod nito. Naramdaman niya kung gaano kapayat ang kanyang anak. Ang dating masiglang katawan na mahilig magpakarga ay tila isang babasaging bagay ngayon sa kanyang mga bisig. Inilayo niya ito ng bahagya para tingnang maigi. May dumi sa pisngi nito. Ang mga kamay ay magaspang at nang mahawi niya ang buhok nito, nakita niya ang mga naninilaw na pasa sa braso nito. Anak, anong nangyari sa'yo? Nanginginig niyang tanong. Hindi sumagot si Ara. Napayuko lang ito at naramdaman ni Rodrigo ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Honey, you're home. Surprise! Isang matamis na boses ang bumasag sa tagpo. Doon nakatayo sa may pintuan ng kusina si Maribeth. Perpekto ang ayos, mabangong mabango, at may isang nangiti sa labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Tila ngayon lang ito dumating. Lumapit ito para sana yumakap sa kanya, ngunit automatikong napaatras si Rodrigo habang protektadong nakayakap pa rin sa nanginginig na si Ara. Bakit? Bakit naglilinis ng sahig ang anak ko, Maribeth? Tanong ni Rodrigo. Nagbago ang ekspresyon ni Maribeth. Nawala ang ngiti at napalitan ng isang kunwaring pag-aalala. Oh, that! Naglalaro lang yan, honey. Alam mo naman ang mga bata kung ano-ano ang ginagaya. Pinagsabihan ko na nga yan kanina. Nagsisinungaling ito.
Nakikita niya sa mga mata nito. Nakikita niya sa paraan ng pagkapit ni Ara sa kanyang damit. Tumingin si Rodrigo mula sa perpektong mukha ng kanyang asawa pababa sa kahabag-habag na kalagayan ng kanyang anak. Ang mamahaling damit ni Maribeth laban sa kupas na bestida ni Ara. Ang makinis na balat nito laban sa mga pasa sa braso ng bata. Ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang katahimikan, ang mga nawawalang katulong, ang takot sa mga mata ni Ara ay biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang larawan ng isang bangungot na hindi niya kailanman naisip na posible. Tumingin siyang muli kay Maribeth. Wala na ang pagmamahal, wala na ang tiwala. Ang naroon na lang ay isang galit na nagsisimulang mag-apoy mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Hindi ito pasigaw, mas malakas pa sa sigaw ang lamig sa kanyang boses. Ano ang ginawa mo sa anak ko? Ang ngiti sa mga labi ni Maribeth ay unti-unting naglaho na parang isang magandang maskara na dahan-dahang nabibitak. Pinalitan ito ng isang ekspresyon ng pagkalito. At pagkatapos, ng pagkukunwaring nasasaktan. Honey, ano bang sinasabi mo? Sabi niya. Ang boses ay naging malambing at puno ng hinanakit. Nag-aalala ka ng sobra. Ara is fine. Medyo naging pasaway lang siya nitong mga nakaraang linggo. Kaya I had to discipline her. Tinuturuan ko lang siyang maging responsable. Sinubukan niyang lumapit muli, ngunit humakbang paatras si Rodrigo, hinihila si Ara sa likod niya na para bang si Maribeth ay isang ahas na handang tumuklaw. Responsable? Ang bawat salita ni Rodrigo ay mababa at puno ng panganib. Tingnan mo ang itsura ng anak ko, Maribeth. Tingnan mo ang mga pasa niya. Tingnan mo ang takot sa mga mata niya. Ito ba ang tinatawag mong pagdidisiplina? Biglang bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Maribeth. Mga perpektong butil ng luha na dumaloy sa kanyang perpektong mga pisngi. Hindi ko maintindihan. Pagdating mo, ako agad ang masama. Paano mo nagagawang pagdudahan ako, Rigo? Ginawa ko ang lahat para maging mabuting ina kay Ara habang wala ka. Ngunit hindi na tumatalab kay Rodrigo ang kanyang mga luha. Ang nakikita niya lang ay ang mukha ng isang halimaw na nagtatago sa likod ng isang anghel. Nasaan ang mga katulong? Tanong niya. Ang tanong ay tila isang matalim na patalim. Natigilan si Maribeth. Pinauwi ko muna sila para makatipid. Alam mo na, I wanted to show you na kaya kong pamahalaan ang bahay na to ng maayos. Para makatipid, isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Rodrigo. Kaya ginawa mong katulong ang sarili kong anak? Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ang bata. Sigaw ni Maribeth. At sa unang pagkakataon, lumabas ang tunay niyang kulay. Ang boses niya ay naging matinis at puno ng galit. Spoiled brat yan. Palagi niyang sinasabi na ikaw lang ang magulang niya, na hindi niya ako kailangan. Sinusubukan ko lang siyang turuan ng leksyon. Yun na ang huli. Sa narinig niya, tila isang switch ang nagbago sa loob ni Rodrigo. Nawala ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang nakakatakot na kalmado. Binuhat niya si Ara na lalong humigpit ang yakap sa kanyang leeg. Dahan-dahan siyang tumalikod kay Maribeth. Umalis ka sa bahay ko, sabi niya. Hindi man lang ito nililingon. Ano? Rigo, asawa mo ako. This is my house too. Hindi, isa ka lang bisita dito, sagot ni Rodrigo, naglalakad palayo. At tapos na ang pagbisita mo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at sa isang pindot lang, tinawagan ang hepe ng kanyang security team. Mang Tonyo, may isa akong bisita dito na kailangan ng ihatid palabas. Siguraduhin ninyong hindi na siya makakabalik. Narinig niya ang mga sigaw ni Maribeth sa likuran niya, mga sigaw ng panunumbat at pagbabanta. Ngunit hindi na siya lumingon pa. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang munting bigat sa kanyang mga braso. Ang kanyang anak. Dinala niya si Ara
diretso sa pinakamalapit na ospital. Habang sinusuri ng doktor ang bata, sa loob ng isang silid, naiwan si Rodrigo sa labas, naglalakad pabalik-balik. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat saglit ay isang pagpapaalala ng kanyang pagkukulang. Paano niya hinayaang mangyari ito? Paano siya naging ganito kabulag? Lumabas ang doktor makalipas ang halos isang oras, isang seryosong ekspresyon ang nasa mukha nito. Mr. Navarro, your daughter is severely malnourished. May mga palatandaan din po ng physical and emotional trauma. Kung hindi niyo po mamasamain bilang doktor obligasyon ko pong i-report ito sa mga kinauukulan. Tumango si Rodrigo, ang lalamunan niya ay tila may bumabara. Ang mga salita ng doktor ay kumpirmasyon sa bangungot na ayaw niyang paniwalaan. Gawin niyo ang dapat gawin, Doc. Salamat. Pagkaalis ng doktor, naupo si Rodrigo sa isang upuan. Ipinatong ang mga siko sa kanyang tuhod at isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Ngunit hindi para umiyak, para mag-isip. Ilang sandali siyang nanatiling ganoon bago niya muling kinuha ang kanyang cellphone. Isang numero lang ang nasa isip niya. Ang numero ng pinakamagaling at pinakawalang awang abogado sa bansa. Nang sumagot ito sa kabilang linya, hindi na nanginginig ang boses ni Rodrigo. Ito ay matatag, malamig, at puno ng determinasyon. Attorney Sandoval, sabi niya, may trabaho ako para sa'yo. Ano man yon, Sir Rodrigo. Gawin mo ang lahat. Utos ni Rodrigo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa dilim. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Samantala, sa labas ng tarangkahan ng mansyon, nakatayo si Maribeth sa gilid ng kalsada. Hawak ang nag-iisang designer bag na nadala niya. Ang kanyang perpektong ayos ay nagulo na ng hangin. Wala na ang mga luha. Wala na ang pag-aartista. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-dial ng isang numero. Nang may sumagot, ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagkatalo, ay biglang nagbago. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hello, Mommy. Kailangan ko ng tulong mo. Ang silid ay malaki at maliwanag. Ang kama ay malambot. Mas malambot pa sa mga ulap na nakikita ni Ara mula sa bintana. Sabi ng papa niya, nasa isang hotel daw sila. Sabi niya, ligtas na sila dito. Pero bakit kahit nakayakap siya sa pinakamalambot na unan, pakiramdam niya ay may mga bubog pa rin sa kanyang paligid? Bakit kahit sarado ang kanyang mga mata, ang nakikita niya pa rin ay ang mukha ni Tita Maribeth? Bigla siyang napabalikwas ng bangon, humihingal. Pawis na pawis ang kanyang noo. Sa kanyang panaginip, bumalik siya sa madilim na kusina. Naglilinis siyang muli ng sahig. At sa likod niya, nakatayo si Tita Maribeth, hawak ang isang walis tingting. Papa! Sigaw niya, ang boses ay nanginginig sa takot. Bumukas ang pinto at mabilis na pumasok ang kanyang ama. Anak, andito lang si Papa. It was just a bad dream. Yumakap sa kanya si Rodrigo. At naramdaman ni Ara ang lakas ng mga bisig nito. Ito ang yakap na hinanap-hanap niya sa loob ng 3 buwan. Ito ang yakap na akala niya ay hindi na niya muling mararamdaman. Pero kahit nasa bisig na siya ng kanyang ama, hindi pa rin maalis ang mga anino sa kanyang isipan. Naalala niya ang unang linggo, pagkaalis ng papa niya. Biglang nawala si Yaya Ellen, ang nag-alaga sa kanya mula pagkabata. Sabi ni Tita Maribeth, umuwi na raw ito sa probinsya. Pagkatapos, sunod-sunod na nawala ang ibang mga katulong. Sabi ni Tita, nagbabawas daw sila ng gastos at doon nagsimula ang lahat. Ara, hugasan mo ang mga plato. Ara, linisin mo ang kwarto ko. Ara, bakit hindi pa plansado ang mga damit ko? Ang bawat utos ay may kasamang sigaw. Ang bawat pagkakamali ay may kasamang parusa. Isang araw, nabasag niya ang paboritong tasa ni Tita Maribeth. Hindi niya sinasadya. Nadulas lang sa mga kamay niyang puno ng sabon. Bilang parusa,
Itinapon ni Tita Maribeth ang kanyang hapunan sa basurahan. Natulog siyang gutom ng gabing iyon. Yakap-yakap ang kanyang kumakalam na sikmura. "Kasalanan mo yan," sabi sa kanya ni Maribeth. "Kung hindi ka lampa, edi sana nakakain ka." Ang pinakamasakit ay noong isang araw, pag-uwi niya galing eskwela, wala na ang kanyang music box sa ibabaw ng kanyang aparador. Iyon ang huling regalo sa kanya ng kanyang mama bago ito nawala. "Tita, nasaan po yung music box ko?" tanong niya, nagpipigil ng iyak. Ngumiti lang si Maribeth. "Nako, Ara, baka nawala mo. Ang burara mo kasi. Huwag kang mag-alala. Binilhan na kita ng bago." Kinabukasan, may bago ngang laruan sa kwarto niya. Pero hindi iyon ang music box niya. Hindi iyon ang nag-iisang alaala niya sa kanyang mama. Hindi niya kailanman nalaman na ibinenta pala yon ni Maribeth online. "Huwag na huwag mong susubukang magsumbong sa papa mo. Naiintindihan mo?" Banta sa kanya ni Maribeth. Isang gabi, habang mahigpit na hawak ang kanyang braso. "Kapag nagsalita ka, sisiguraduhin kong magagalit siya sa'yo. Sasabihin kong sinungaling ka. At baka iwan ka na rin niya, tulad ng pag-iwan sa'yo ng mama mo." Ang mga salitang yon, ang pinakamatulis na patalim. Tumagos iyon sa kanyang munting puso at doon na namalagi. Ngayon, narito ang papa niya. Bumalik na siya. Pero ang takot ay narito pa rin. "Anak, may ibibigay ako sa'yo," sabi ni Rodrigo. Inaabot sa kanya ang isang bagong manika. Maganda ito. May mahabang buhok at kulay rosas na bestida. Kinuha yon ni Ara. Niyakap niya ito ng mahigpit, pero hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag ang lahat? Paano kung hindi maniwala si Papa? Paano kung totoo ang sinabi ni Tita Maribeth? Na magagalit din si Papa sa kanya. Tumunog ang cellphone ng kanyang ama. Tumayo ito para sagutin ang tawag sa may bintana. Hindi man niya maintindihan ang lahat ng sinasabi nito. Narinig niya ang pangalan ni Tita Maribeth. Nakita niya ang pagkunot ng noo ng kanyang papa. Ang pagtagis ng bagang nito. Pagkatapos ng tawag, lumapit itong muli sa kanya. Umupo ito sa gilid ng kama. Ang muka ay puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Ara dati. "Anak," panimula ni Rodrigo, ang boses ay mabigat. "Kailangan nating mag-usap." Tumingin lang si Ara sa kanyang papa. Ang mga mata niya ay salamin ng isang takot na hindi kayang burahin ng anumang yakap o mamahaling laruan. Samantala, sa opisina ng abogado ni Rodrigo, ibinaba ni Atty. Sandoval ang telepono. Napailing siya. "Ano ang balita?" tanong ng kanyang assistant. Huminga ng malalim si Atty. Sandoval. "Sir, nag-file si Maribeth ng annulment case at sinasabi niyang ikaw ang nananakit sa kanya at sa bata." Katatapos lang ng almusal ni Rodrigo, sinusubukan niyang subuan si Ara, na hanggang ngayon ay matamlay pa rin at halos hindi nagsasalita. Ang bawat kutsara ng pagkain na naipapasok sa bibig ng bata ay isang maliit na tagumpay para sa kanya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Si Atty. Sandoval ang tumatawag. "Rigo, buksan mo ang TV mo. Channel 2, now," sabi ng abogado. Ang boses ay seryoso at may halong pagmamadali. Isang masamang kutob ang gumapang sa dibdib ni Rodrigo. Iniwan niya sandali si Ara na nanonood ng cartoons at pumasok siya sa sala ng kanilang hotel suite. Hinanap niya ang remote at inilipat sa channel na sinabi ng abogado. At doon, sa screen, nakita niya si Maribeth. Nakaupo ito sa isang sikat na morning talk show. Kaharap ang isang kilalang-kilalang host. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida. Ang buhok ay nakalugay lang at ang mukha ay walang kolorete. Ang itsura niya ay ang itsura ng isang inosenteng biktima at umiiyak siya. Hindi ko na kayang manahimik pa," sabi ni Maribeth sa pagitan ng mga hikbi habang inaabutan siya ng tissue ng host. Ang akala ng lahat
perpekto ang buhay ko, na para akong isang prinsesa na nakatira sa palasyo. Pero ang totoo, nabubuhay ako sa isang ginintuang hawla. Nanlamig ang buong katawan ni Rodrigo. Hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Mrs. Navarro? Tanong ng host. Huminga ng malalim si Maribeth, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ang asawa ko, si Rodrigo, sa harap ng mga tao, isa siyang respetadong businessman. Pero sa likod ng mga saradong pinto, iba siya. Tumingin ito diretso sa kamera. Ang mga mata ay puno ng luha. He's a monster. Para siyang sinaksak. Ang mga salita ay tumagos sa screen at dumiretso sa kanyang puso. Nagpatuloy si Maribeth sa kanyang kwento. Isang kwentong perpektong binuo mula sa mga kasinungalingan. Ikinuwento niya kung paano naging seloso at kontrolado si Rodrigo, na binubugbog siya nito sa tuwing nagagalit. Nagpakita pa ito ng mga litrato sa cellphone niya. Mga litratong nagpapakita ng mga pasa sa kanyang braso at hita, mga pasang halatang halata na gawa lang sa makeup para sa sino mang titinging maigi. Pero para sa publiko, ito ay isang katotohanan. At ang pinakamasakit, dagdag pa niya, ang boses ay basag na. Ay nang magsimula niyang sakta ng bata, si Ara. Pinipilit niyang isisi sa akin ang lahat na ako daw ang masama. Kaya pinalayas niya ako. Kinuha niya ang anak ko. Gusto niya akong sirain dahil gusto ko nang kumawala sa kanya. Pagkatapos ng interview, bumaha ang mga text at tawag sa cellphone ni Rodrigo. Mga tawag mula sa kanyang mga board member, mga business partner, mga kaibigan. Ang lahat ay nagtatanong. Ang lahat ay humihingi ng paliwanag. Sa isang iglap, siya, si Rodrigo Navarro, ang biktima, ang amang naghahanap ng katarungan para sa kanyang anak, ay naging kontrabida sa mata ng buong Pilipinas. Rigo, kailangan nating gumawa ng statement, sabi ni Attorney Sandoval sa kabilang linya. Hindi natin pwedeng hayaan na lang to. They are painting a picture, and right now, hindi maganda ang itsura mo. Anong statement ang gagawin natin, Luis? Sagot ni Rodrigo. Ang boses ay puno ng pagkadismaya. Sasabihin ko bang sinungaling siya? Sasabihin ko bang ang anak ko ang biktima? Gagamitin ko ang anak ko para linisin ang pangalan ko? Wala tayong choice. Kailangan nating lumaban. Pero paano? Paano siya lalaban sa isang giyayerang ang puhunan ay simpatya ng publiko? Si Maribeth, ang maganda at umiiyak na babae, laban sa kanya, ang bilyonaryo at makapangyarihang lalaki. Alam na niya kung kanino papanig ang mga tao. Habang kausap niya ang kanyang abogado, bigla siyang nakaramdam ng isang maliit na kamay na kumakalabit sa kanyang pantalon. Pagtingin niya sa baba, nakita niya si Ara. Hawak nito ang remote control. Papa! Mahinang sabi nito. Pwede po bang ibalik na sa cartoons? Nakita ng anak niya. Kahit kaunti, nakita niya ang palabas ni Maribeth sa TV. Pinatay ni Rodrigo ang telebisyon. Binuhat niya si Ara at niyakap ng mahigpit. Ang galit at pagkadismaya ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hindi na ito tungkol sa pangalan niya. Hindi na ito tungkol sa kanyang kumpanya. Ito ay tungkol sa kanyang anak. At gagawin niya ang lahat para protektahan ito. Habang yakap niya si Ara, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email notification mula sa isang address na hindi niya kilala, tagapagtanggolong bata@protonmail.com. Ang subject, alam ko ang totoo. Nakatitig si Rodrigo sa screen ng kanyang cellphone. Ang mga salita sa email subject ay tila kumikinang sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanya. Alam ko ang totoo. Maaaring isa itong scam. O baka naman galing sa kampo ni Maribeth. Isang paraan para lalo siyang guluhin. Sa kabila ng pag-aalinlangan, naramdaman niyang kailangan niyang buksan ito. Wala nang mas lalala pa sa sitwasyon niya ngayon. Ang laman ng email ay maikli lang. Ginoong Navarro, nakita ko po ang interview ni Ginang Maribeth.
kasinungalingan po ang lahat ng sinabi niya. Alam ko po ang ginawa niya kay Ara. Mayroon po akong mga patunay. Kung gusto niyo pong malaman ang katotohanan, magkita po tayo. Mag-isa lang po kayong pumunta. Nakalagay sa ibaba ang address ng isang maliit na coffee shop sa Quezon City at isang oras. Mamayang hapon, nag-aalangan si Rodrigo. Delikado. Pero ang mga salitang mayroon po akong mga patunay ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Isang maliit na kislap ng pag-asa. Ipinagbilin niya si Ara sa isang pinagkakatiwalaang security staff na babae at nagtungo siya sa lugar na sinabi sa email. Ang coffee shop ay maliit at hindi gaanong matao. Perpekto para sa isang lihim na pag-uusap. Umupo siya sa isang mesa sa pinakasulok at naghintay. Makalipas ang ilang minuto, isang babaeng pamilyar ang lumapit sa kanyang mesa. Medyo may edad na ito, simple ang pananamit at may bakas ng pag-aalala sa mukha. Yaya Ellen? Halos pabulong na sabi ni Rodrigo. Ang dating yaya ni Ara. Ang babaeng sinabi ni Maribeth na umuwi na sa probinsya. Umupo si Yaya Ellen sa kanyang harapan. Ang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang isang lumang shoulder bag. Sir Rodrigo, salamat po sa pagpunta. Anong ibig sabihin ng email mo, Yaya? Akala ko'y nasa probinsya ka? Umiling si Yaya Ellen at nagsimulang mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi po totoo yon, sir. Pinalayas po ako ni Ma'am Maribeth 1 linggo pagkaalis ninyo. Wala daw po siyang tiwala sa akin. Ayaw niya daw po sa mga taong malapit sa dati ninyong asawa. Naikuyom ni Rodrigo ang kanyang mga kamao sa ilalim ng mesa. Pero hindi po ako umalis, sir. Pagpapatuloy ng matanda. Hindi po ako mapakali. Alam kong may hindi tama. Kaya po nag-apply ako bilang labandera sa kapitbahay ninyo. Para po kahit paano, natatanaw ko ang mansyon, natatanaw ko si Ara. Kinuha ni Yaya Ellen ang kanyang luma at medyo basag na cellphone mula sa kanyang bag. Alam ko pong mali, pero sa tuwing nakikita kong mag-isa si Ara sa hardin o kapag naririnig ko ang mga sigaw ni Ma'am Maribeth, kinukuhanan ko po ng video. Binuksan niya ang isang video. Nanginginig ang kuha at malayo, pero malinaw na malinaw ang nasa screen. Si Ara, nakaluhod sa damuhan, pinipilit na bunutin ang mga damo sa ilalim ng tirik na araw. At si Maribeth, nakatayo sa terrace, sumisigaw. Pag hindi mo natapos yan bago mananghalian, walang pagkain para sa'yo. Naiintindihan mo. Sunod-sunod na ipinakita ni Yaya Ellen ang mga video. Isang video kung saan itinutulak ni Maribeth si Ara papasok ng bahay. Isang video kung saan naririnig ang pag-iyak ni Ara at ang malulutong na mura ni Maribeth. Sinubukan ko pong magsumbong sa security, sir, sabi ni Yaya Ellen. Tuluyan nang bumuhos ang kanyang mga luha. Pero hindi po sila naniwala sa akin. Isa lang daw po akong dating katulong na gustong manira. Natakot po akong pumunta sa pulis dahil baka baligtarin lang ako ni ma'am. Nakatitig lang si Rodrigo sa screen ng cellphone, hindi makapagsalita. Ang bawat video ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Ito ang katotohanan. Ito ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan ng anumang pekeng luha o gawa-gawang kwento. Tumingala siya kay Yaya Ellen, ang babaeng simple pero may tapang at katapatan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang babaeng mas naging magulang pa sa anak niya kaysa sa kanya sa mga nakalipas na buwan. Kinuha niya ang kamay ng matanda at pinisil ito ng mahigpit. Walang salitang makapaglalarawan sa pasasalamat na nararamdaman niya. Salamat, Yaya. Salamat, sabi niya. Ang boses ay nag-uumapaw sa emosyon. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito. Pagbalik ni Rodrigo sa hotel, agad niyang tinawagan si Attorney Sandoval at ipinadala ang mga video. Ilang minuto ng katahimikan ang lumipas sa kabilang linya habang pinapanood ng abogado ang mga ebidensya. Nang sa wakas ay magsalita si Attorney Sandoval, may bagong kumpiyansa sa kanyang boses.
Isang ngiti ang maririnig sa tono nito. Rigo, sabi ng abogado, tapos na ang laro niya. Ang opisina ng abogado ni Maribeth ay napuno ng nakakabinging katahimikan. Katatapos lang nilang matanggap ang email mula sa kampo ni Rodrigo Navarro. Nakalakip doon ang mga video. Maikli, malabo, ngunit hindi maikakaila. Saan nila nakuha ang mga to? Basag ni Maribeth sa katahimikan, ang boses ay naghahalo ang gulat at takot. Ang kumpiyansa na ipinakita niya sa TV interview ay ganap ng naglaho. Nagpapawis ang noo ng kanyang abogado. Hindi ko alam, pero malaking problema to, Maribeth. This changes everything. Ang testimonya ng bata, kasama ng mga video na to, matatalo tayo. Napasabunot si Maribeth sa kanyang perpektong inayos na buhok. Hindi pwedeng mangyari yun, Ari. Mayaman siya, maimpluwensya. Bakit hindi mo kayang ayusin to? Hindi na dadaan sa pera ang lahat, lalo na kung child abuse na ang pinag-uusapan. Ganting sagot ng abogado. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Kung hindi na nito kailangang tapusin ang sasabihin. Alam na ni Maribeth. Kulungan. Iyon ang naghihintay sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang cellphone. Isang numero lang ang alam niyang makakatulong sa kanya sa ganitong sitwasyon. Mami! Sabi niya pagkasagot sa kabilang linya. Ang boses ay nanginginig at malapit ng umiyak. Natalo na yata ako. Makalipas ang isang oras, isang itim at eleganteng kotse ang huminto sa harap ng gusali. Mula roon ay bumaba ang isang babae, si Imelda Gonzales. May edad na, ngunit ang tindig ay diretso at ang bawat galaw ay may awtoridad. Nakasuot ito ng isang mamahaling business suit at ang kanyang mukha, kahit na may mga linya na ng katandaan, ay matalim at kalkulado. Pagpasok niya sa opisina, tila nagbago ang hangin. Maging ang premyadong abogado ni Maribeth ay tila nahihiyang tumayo para batiin siya. Hindi pinansin ni Imelda ang abogado. Dumiretso siya sa kanyang umiiyak na anak. Ngunit imbes na yakapin ito, isang malutong na sampal ang kanyang ibinigay. Tumayo ka dyan, malamig niyang sabi. Hindi kita pinalaking iyakin. Natigilan si Maribeth, hawak ang namumulang pisngi. Humarap si Imelda sa abogado. Ipakita mo sa akin ang mga video. Walang imik na inabot ng abogado ang tablet. Tahimik na pinanood ni Imelda ang bawat video. Ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng anumang emosyon. Walang gulat, walang galit, walang awa. Para lang siyang isang general na sinusuri ang mapa ng digmaan. Pagkatapos mapanood ang lahat, ibinalik niya ang tablet sa mesa. Mahina, sabi niya. Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy, ang video o ang kanyang anak. Pero hindi pa ito ang katapusan. Tumingin siya kay Maribeth. Ang mga mata ay nanlilisik. Sinabi ko na sa'yo noon pa, hindi sapat na makuha mo lang ang lalaki. Kailangan mong siguraduhin na sa'yo lang ang kanyang katapatan. Pati ang bata, dapat nakuha mo ang loob. Pero masyado kang naging pabaya. Mami, anong gagawin natin? Tanong ni Maribeth. Isang bahagyang nangiti ang sumilay sa labi ni Imelda. Isang nangiting hindi nagdadala ng init, kundi ng lamig. Simple lang anak, kung hindi natin kayang sirain ang ebidensya, sisirain natin ang source. Tumingin siya sa kanyang anak at pagkatapos ay sa abogado. Ang bata. Ano pang ibig mong sabihin? Tanong ng abogado. Tila kinakabahan. Ang mga video na ito, walang kwenta kung walang magpapatunay na totoo ang mga nangyari. Ang tanging makakapagpatunay niyan ay ang bata mismo. Paliwanag ni Imelda, ang boses ay kalmado at mapanganib. Kailangan nating siguraduhin na hindi siya magsalita. O kung magsalita man siya, sisiguraduhin nating walang sino man ang maniniwala sa kanya. Paano? Tanong ni Maribeth. Mag-file ka ng request sa korte, utos ni Imelda sa abogado. Sabihin mong, bilang ina, gusto lang ni Maribeth
na makita ang bata sa huling pagkakataon para makapagpaalam ng maayos, para humingi ng tawad. Gawin mong madamdamin. Iiyak ka kung kailangan, Maribeth. Ipakita mong nagsisisi ka na. Anong mangyayari sa meeting na yon? Tanong ni Maribeth. Tumingin si Imelda sa bintana, sa mga nagtataasang gusali ng syudad. Sa meeting na yon, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Ipapaalala mo sa batang yon kung sino talaga ang may hawak sa kapangyarihan. Kinagabihan, natanggap ni Rodrigo ang isang tawag mula kay Attorney Sandoval. Rigo, may problema? Sabi ng abogado. Nag-file ng motion ang kampo ni Maribeth. Humihiling sila ng isang supervised visit kasama si Ara. Bago pa man maging pinal ang temporary restraining order, sinasabi nilang gusto lang daw niyang magpaalam sa bata. No, hindi ako papayag, sigaw ni Rodrigo. Wala tayong magagawa, Rigo. May butas sa batas na pwede nilang gamitin. At dahil supervised naman, malaki ang tsansang pagbibigyan ito ng judge. It's a psychological play, Rigo. Don't fall for it. Ngunit habang ibinababa ni Rodrigo ang telepono, isang matinding kaba ang kanyang naramdaman. Alam niyang hindi lang ito isang simpleng psychological play. Ito ay isang bitag. Ang silid ay puti at walang laman, maliban sa isang maliit na mesa at 3 upuan. Amoy disinfectant. May isang malaking salamin sa isang pader na alam ni Ara ay isang one-way mirror. Sa likod niyon, alam niyang naghihintay ang kanyang papa. Hawak niya ng mahigpit ang kamay ng social worker, isang babaeng mabait na nagngangalang Miss Gina. Okay ka lang ba, Ara? Tanong ni Miss Gina sa kanya. Ang boses ay malumanay. Tandaan mo, andito lang ako. Hindi kanya pwedeng saktan. Tumangulang si Ara, pero ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong hinahabol. Kahit anong sabihin ni Miss Gina, o kahit alam niyang nasa kabilang kwarto lang ang papa niya, hindi maalis ang kilabot sa kanyang katawan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Maribeth. Ibang-iba ang itsura nito ngayon. Nakasuot ito ng simpleng blusa at pantalon. Ang mukha ay maputla, tila ilang araw nang umiiyak. Ang dating matalim na mga mata ay ngayoy malungkot at puno ng pagsisisi. Umupo ito sa upuang nasa tapat niya. Ara, anak, panimula ni Maribeth. Ang boses ay bahasag. Napahigpit ang kapit ni Ara sa kamay ni Miss Gina. Alam kong galit ka sa akin. Pagpapatuloy ni Maribeth at isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. At karapatan mong magalit. Patawarin mo si tita, anak. Masyado lang akong na-pressure. Masyado akong nalungkot dahil palaging wala ang papa mo. At naibuhos ko sa iyo ang lahat ng sama ng loob ko. Mali yon. Alam kong mali yon. Lumapit ito ng bahagya sa mesa. Iniabot ang kamay na para bang gusto siyang hawakan. Gusto ko lang magpaalam sa iyo ng maayos. Gusto kong malaman mo na kahit anong nangyari, mahal kita. Tumingin si Miss Gina kay Ara. Tila tinatanong kung okay lang ba siya. Nananatiling tahimik si Ara. Nakayuko. Nakatitig sa kanyang mga lumang sapatos. Biglang tumunog ang cellphone ni Miss Gina. Tiningnan niya ito. Excuse me lang sandali. May emergency call lang mula sa opisina. Sabi niya, dito lang kayo. Babalik ako agad. Tumayo ang social worker at lumabas ng silid. Naiwan silang dalawa. Si Ara at si Maribeth. Sa sandaling sumarado ang pinto, nawala ang lahat ng luha sa mga mata ni Maribeth. Ang malungkot na mukha ay napalitan ng isang malamig at nakakatakot na ngangiti. Ang pagbabago ay napakabilis, na tila isang demonyo ang biglang lumabas mula sa katawan ng isang anghel. Mabilis itong yumuko sa ibabaw ng mesa hanggang sa halos magkadikit na ang kanilang mga mukha. Akala mo matalino ka, no? Bulong ni Maribeth. Ang boses ay parang isang kaluskos ng ahas. Akala mo mananalo ka? Hindi makagalaw si Ara. Pakiramdam niya ay nagyelo ang lahat ng dugo
sa kanyang katawan. Hinawakan ni Maribeth ang kanyang braso sa ilalim ng mesa, doon sa hindi makikita ng salamin. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, masakit. Makinig ka sa akin, batang sinungaling. Pagpapatuloy ni Maribeth, ang bawat salita ay isang banta. Kapag nagsalita ka sa korte, kapag sinabi mo ang kahit isang salita laban sa akin, sisiguraduhin ko, sa ayaw at sa gusto mo, na hindi mo na makikita ang papa mo. Naiintindihan mo? Tumingin si Ara sa mga mata ni Maribeth. Wala na ang pagkukunwari. Ang nakikita niya lang ay purong kasamaan. May mga paraan ako, Ara. Mas marami akong pera kaysa sayo. Mas marami akong kakilala. Akala mo ba hindi ko kayang gumawa ng kwento? Pwede kong sabihin na ang papa mo ang may kasalanan ng lahat. Pwede kong sabihin na tinuruan ka lang niyang magsinungaling para makuha niya lahat ng pera ko. At maniniwala sila sa akin dahil ako ang kawawa. Ako ang biktima. Lalong humigpit ang hawak nito sa kanyang braso. Naramdaman ni Ara ang mga kuko nito na bumaon sa kanyang balat. Kaya kung gusto mo pang makasama ang papa mo, kung ayaw mong mapahamak siya dahil sa'yo, mananahimik ka lang. Sasabihin mong nagkamali ka lang. Sasabihin mong na-miss mo lang siya kaya ka gumawa ng kwento. Naiintindihan mo? Napatango na lang si Ara. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Bumukas ang pinto at pumasok muli si Miss Gina. Sa isang iglap, binitawan ni Maribeth ang braso ni Ara at muling naging maamong tupa. Ang mukha niya ay muling napuno ng kalungkutan. Tapos na po kami, Miss Gina, sabi ni Maribeth, tumatayo. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Lumapit siyang muli kay Ara at hinalikan ito sa noo. Mag-iingat ka, anak, bulong nito. Isang huling pagbabanta na nakatago sa matamis na salita. Pagkaalis ni Maribeth, agad na lumapit si Miss Gina. Okay ka lang, Ara? Anong pinag-usapan ninyo? Hindi sumagot si Ara. Nakatitig lang siya sa pinto kung saan lumabas si Maribeth. Nang buksan ng kanyang papa ang pinto mula sa kabilang kwarto, tumakbo ito para yakapin siya. Anak, I'm so sorry. I'm so sorry pinagdaanan mo to. Pero nang yayakapin na siya ni Rodrigo, napaatras si Ara. Umiwas ito sa kanyang yakap. Tumingala siya sa kanyang ama, ang muka ay basang-basa ng luha. Ang mga mata ay puno ng isang bagong takot na mas malalim pa kaysa dati. Ayoko na po, Papa, sabi niya. Ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Ayoko nang magsalita. Anong ibig mong sabihin, anak? Anong sinabi niya sa'yo? Puno ng pag-aalalang tanong ni Rodrigo habang sinusubukang abutin muli si Ara. Pero patuloy lang itong umaatras na parang ang paglapit niya ay nakakasakit dito. Wala po siyang sinabi, sagot ni Ara. Ang boses ay mahina at walang buhay. Nakayuko lang ito, hindi makatingin ng diretso sa kanyang ama. Pagod na po ako, Papa. Gusto ko na pong umuwi. Sa buong biyahe pabalik sa hotel, wala nang imik si Ara. Kahit ang paborito niyang ice cream na binili ni Rodrigo ay hindi nito ginalaw. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, ngunit ang mga mata ay tila walang nakikita. Pagdating sa hotel, dumiretso ito sa kama, nagtalukbong ng kumot at hindi na muling nagsalita. Gumuho ang mundo ni Rodrigo. Alam niyang may ginawa o sinabi si Maribeth. Ang babaeng iyon ay nagtanim ng lason sa isipan ng kanyang anak. At ngayon, ang lason ay nagsisimula ng kumalat. Agad niyang tinawagan si Attorney Sandoval. Kailangan nating malaman kung ano ang nangyari sa loob. May recording ba? May video? Wala, Rigo? Sagot ng abogado. Ang boses ay mabigat din. Walang audio ang kwarto para sa privacy ng bata. Ang tanging nakita namin sa one-way mirror ay ang pag-uusap nila. Walang pisikal na pananakit na naganap. Kung ano man ang sinabi ni Maribeth,
Ginawa niya yon sa paraang hindi halata. Pero sinaktan niya ang anak ko, Luis. Hindi man pisikal, pero sinaktan niya. Sigaw ni Rodrigo sa telepono. Alam ko, Rigo, pero sa korte, kailangan natin ng ebidensya. Kung hindi magsasalita si Ara, kung babawiin niya ang kanyang testimonya. Ang mga video ni Yaya Ellen, pwedeng sabihin ng kampo nila na out of context. Pwede nilang sabihin na dinidisiplina lang ang bata at ang mga pasa ay galing sa pagkakadapa. Magiging salita mo laban sa salita niya. At sa ngayon, mas kinakampihan ng publiko ang umiiyak na ina kaysa sa bilyonaryong ama. Napaupo si Rodrigo sa sofa. Tila biglang naubos ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. All is lost. Lahat ay nawala. Ang ebidensyang akala niya ay sapat na. Ang pag-asang dala ni Yaya Ellen. Ang tapang na nagsisimula ng mabuo kay Ara. Lahat ay gumuho sa isang iglap. Dahil sa isang pagkakamali. Dahil sa pagpayag niyang maganap ang supervised visit na yon. Anong gagawin natin, Rigo? Tanong ng abogado. Malapit na ang unang hearing. Pwede nating pilitin si Ara na tumestigo. Pero baka mas lalo lang itong makasama sa kanya. Pinilit. Paano niya pipilitin ang isang batang takot na? Paano niya isusugal ang mental health ng kanyang anak para lang manalo sa isang kaso? Para lang mapatunayan na tama siya? Tumingin siya sa direksyon ng kwarto kung saan natutulog o nagtutulog-tulugan si Ara. Naalala niya ang kanyang yumaong asawa. Ang pangako niya rito na aalagaan niya si Ara, na hindi niya ito pababayaan. At nabigo siya. Sa sobrang paghahangad niyang maparusahan si Maribeth, sa sobrang pagnanais niyang makita itong nagdurusa sa kulungan, hindi niya namalayan na isinasakripisyo na pala niya ang kapayapaan ng kanyang anak. Ginamit niya ang sakit ni Ara bilang armas sa kanyang giyera. At sa paggawa noon, nasugatan niya muli ang kanyang anak. Pinatay niya ang tawag. Naupo siya sa dilim ng sala. Ang tanging liwanag ay mula sa mga ilaw ng syudad sa labas. Pinagmasdan niya ang larawan ng kanyang mag-ina sa kanyang wallet. Ang paghihiganti ay matamis, pero anong silbi nito kung ang kapalit ay ang kaligayahan ng kanyang anak? Anong silbi ng panalo kung sa proseso ay tuluyan niyang wawasakin ang natitirang tiwala ni Ara? Isang mabigat na desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Isang desisyon na sumasalungat sa lahat ng sinisigaw ng kanyang galit at pride. Ngunit alam niyang ito ang tamang gawin. Ito ang kailangan ng kanyang anak. Kinuha niyang muli ang cellphone at tinawagan ang kanyang abogado. Luis, sabi niya, ang boses ay kalmado na, ngunit puno ng bigat. Rigo, may naisip ka na ba? Huminga ng malalim si Rodrigo. Ang mga salitang lalabas sa kanyang bibig ay ang pinakamahirap na salitang sasabihin niya sa buong buhay niya. Iurong niyo ang kaso. Kinabukasan, pumasok si Rodrigo sa silid kung nasaan si Ara. Nakaupo lang ito sa gilid ng kama. Yakap-yakap ang manikang bigay niya, nakatingin sa kawalan. Ang almusal na inakyat niya ay hindi pa rin nagagalaw. Dahan-dahan siyang umupo sa tabi nito, maingat na hindi ito magulat. Anak, mahina niyang sabi. Hindi lumingon si Ara. Huminga ng malalim si Rodrigo. Itinabi niya ang lahat ng kanyang pride, ang lahat ng kanyang galit. Ang kaharap niya ngayon ay hindi isang kaso na kailangang ipanalo, kundi isang basag na puso na kailangan niyang buuin. Ara, nakinig si Papa sa'yo kahapon. Panimula niya. Sinabi mong ayaw mo nang magsalita at naiintindihan niyo ni Papa. Bahagyang gumalaw ang ulo ni Ara, isang senyales na nakikinig ito. Kaya kinausap ko na si Attorney Sandoval. Pagpapatuloy ni Rodrigo, sinabi ko sa kanya na tapos na. Hindi na natin itutuloy ang kaso. Hindi mo na kailangang pumunta sa korte. Hindi mo na kailangang makita ulit si Tita Maribeth. Tapos na ang lahat, anak. Sa wakas, dahan-dahang lumingon si Ara sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagtataka.
At isang emosyon na hindi pa nakikita ni Rodrigo roon dati, kalituhan. Pero, Papa, di ba po gusto niyong makulong siya? Tanong nito, ang boses ay halos pabulong. Isang matinding kirot ang naramdaman ni Rodrigo. Maging ang kanyang anak ay naramdaman ng bigat ng kanyang pagnanais na maghiganti. Oo, anak, gusto ko, pag-amin niya. Galit na galit si Papa sa kanya. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa'yo. Pero, hinawakan niya ang munting kamay ni Ara. Mas mahalaga ka pa sa galit ko. Mas mahalaga ang kapayapaan mo kaysa sa anumang panalo sa korte. Tumingin siya diretso sa mga mata ng kanyang anak. At sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita ni Ara ang kanyang kahinaan. Hinayaan niyang makita nito ang sakit at pagsisisi sa kanyang mga mata. Patawarin mo si Papa, anak, sabi niya, at naramdaman niya ang pangingilid ng sarili niyang mga luha. Patawarin mo si Papa kung nadamay ka sa gulo ng mga matatanda. Masyado akong naging abala sa trabaho. Masyado akong nagtiwala. Iniwan kitang mag-isa. At nang bumalik ako, sa sobrang galit ko, itinulak pa kita sa isang giyera na hindi mo dapat nilalabanan. Kasalanan ko ang lahat. Niyakap niya ang kanyang anak. At sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Ara. Naramdaman ni Rodrigo ang pagbuhos ng kanyang mga luha sa kanyang balikat. Hindi na ito luha ng pagpipigil, kundi luha ng pagpapakawala. Umiyak siya para sa sarili niya, para sa kanyang pagkabigo bilang isang ama. Naramdaman niya ang isang munting kamay na humahaplos sa kanyang likod. At pagkatapos, naramdaman niya ang isa pang kamay na pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Humiwalay siya sa yakap at nakita niya si Ara. Umiiyak din, ngunit ang mga mata ay may bagong liwanag. Sa loob ng 3 buwan, ang nakita ni Ara ay ang galit ni Maribeth at ang kapangyarihan ni Rodrigo. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakita niya ang kahinaan ng kanyang ama. Nakita niya ang pag-ibig nito na mas matimbang kaysa sa galit. Naramdaman niya ang kaligtasan. Isang kaligtasan na hindi galing sa pera o kapangyarihan, kundi sa katiyakan na hindi siya iiwan, na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pagpapakumbabang iyon ng kanyang ama ang siyang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagsuko nito ang siyang nagalis ng takot sa kanyang puso. Dahil ngayon, alam na niya, hindi niya kailangang lumaban para sa kanyang papa. Kailangan nilang lumaban para sa isa't isa. Hinawakan ni Ara nang mahigpit ang kamay ng kanyang ama. Tumingin siya sa mga mata nito. Ang kanyang munting boses ay nanginginig pa rin. Ngunit ngayon ay may diin na ng determinasyon. Papa, sabi niya, lalaban po ako para sa atin.